Sa baryong tila kinatatagpuan ng mga anino ng nakaraan, isang manghihilot na si Aling Nena ang naglalakbay para maghatid ng lunas, ngunit sa halip ay natuklasan ang mga kwentong bumabalot sa takot. Sinasabing may nilalang na bumibisita tuwing gabi. Isang manananggal na may mahabang dila na sumisilip sa mga bintana at sinisipsip ang bituka ng mga biktima. Sa kanyang pagbalik, nadiskubre ni Aling Nena ang mga kakaibang anino sa kanyang mga video. Tila mga aninong nagmamasid sa bawat kilos niya. Sa huli nagdesisyon siyang harapin ang takot, dala ang asin at bawang upang labanan ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ako po si Aling Nena, isang manghihilot. May edad na po ako pero malakas pa rin naman. Kaya ko pa rin maglakad ng malayo. Noong mga nakaraang taon, may napuntahan akong malayong baryo para maghilot. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong pangalan ng baryo na yon. Baka kasi may makapanood ng video na ito at ma-offend. Ang layo ng lugar na yon, halos 2 oras akong naglakad sa kagubatan para lang makarating sa kanila. Pero sabi ko noon, worth it naman kasi kahit maliit lang yung baryo, marami pa rin akong napaghilot doon. Ang dami kong pasyente, halos lahat ng tao sa lugar na yon nagpahilot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi naman ako nagreklamo. Malaki rin yung kinita ko sa kanila. Ang napansin ko lang, halos lahat ng pasyente ko, iisa ang kwento. May bumibisita raw sa kanila tuwing gabi. Isang napakalaking nilalang na may pakpak ng paniki at mahabang dila. Ang nilalang daw na yon ay sumisilip sa kanilang bintana at sinisip-sip ang kanilang mga bituka. Nagigising daw sila at nakikita nila yung nilalang pero hindi sila makagalaw o makasigaw man lang. Parang bangungot ang nangyayari sa kanila. Tapos kinabukasan, masakit ang kanilang katawan. Aswang ang tawag nila sa nilalang na yon. Hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ba ako ng mga tao doon o talagang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. Pero dahil halos lahat ng pasyente ko ay iisa ang kwento, nagduda ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-record yung mga kwento nila. Kaya tuwing may pasyente ako, kinukuhanan ko ng video yung pagpapahilot ko sa kanila. Tapos tinatanong ko sila tungkol sa aswang na bumibisita sa kanila. Pag-uwi ko sa amin, pinanood ko yung mga video. Doon ko napansin na sa lahat ng video, may mga kakaibang anino na makikita sa paligid. Hindi ko yun napapansin sa mismong oras na kinukuhanan ko ng video yung mga pasyente ko. Pero sa video, kitang-kita yung mga anino. Parang may mga tao na nakatayo sa paligid namin. Nakakatakot. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Ang naisip ko lang, baka may aswang nga talaga sa baryo na yon. At baka pinaglalaruan ako ng aswang na yon, kaya may mga anino na lumalabas sa video. Nakipag-usap ako sa isa pang albularyo na kilala ko. Tawagin na lang natin siyang Aling Belen. Si Aling Belen ay may edad na rin, pero malakas pa rin naman. Siya yung nag-refer sa akin sa baryo na yon. Sabi niya sa akin, may isa pa raw siyang kakilala na albularyo na nakapunta na rin sa baryo na yon. Tawagin na lang natin siyang Aling Talia. Nakipagkita kami kay Aling Talia. Sabi niya, may mga pasyente rin daw siya sa baryo na yon na nagsasabi na binibisita sila ng aswang tuwing gabi. Pinagtatawanan lang daw niya yung mga pasyente niya noon. Pero nung kinuhanan niya rin ng video yung mga pasyente niya, nakita rin niya yung mga anino sa video. Hindi niya raw alam kung anong ibig sabihin ng mga anino na yon. Pero natakot din siya kaya hindi na siya bumalik sa baryo na yon. Napagdesisyonan namin ni Aling Talia na bumalik sa baryo na yon para kausapin yung mga pasyente namin. Gusto naming malaman kung sino ba ang aswang na bumibisita sa kanila. May hinala kami na baka iisang aswang lang ang tinutukoy nila. At kung ganoon nga, ay baka matulungan namin sila na mapatay ang aswang na yon. Nung pumalik kami sa baryo na yon, kinausap namin yung mga pasyente namin.
Isa nga ang description nila sa aswang na bumibisita sa kanila. Manananggal daw na may mahabang dila. Sabi ni Aling Talia, hindi raw manananggal ang bumibisita sa kanila kundi isang tiktik. Pero sabi ko baka manananggal nga dahil sinisip-sip yung mga bituka nila. Nagkatinginan kami ni Aling Talia. Pareho kaming may naisip. Baka kaya nawawala ang mga tao sa baryo na yon ay dahil sa manananggal na bumibisita sa kanila. Ang hinala namin ni Aling Talia, hindi lang nag-iisa ang manananggal na yon. Dahil kung iisa lang siya, ay hindi niya kakayanin na bisitahin ang lahat ng tao sa baryo na yon. Habang tumatagal, ay nararamdaman ko na rin yung presensya ng manananggal na yon. May mga pagkakataon na nagigising ako sa madaling araw. Tapos ay makikita ko na may mga anino sa labas ng bahay namin. Naiisip ko na baka yun na yung manananggal na bumibisita sa mga pasyente ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Natatakot kasi ako na baka pag pinansin ko yon, ay ako naman ang atakihin nila. May isang pasyente ako na nagkuwento na habang natutulog sila ng asawa niya, ay narinig nila na may kumakaluskos sa bubong nila. Pagtingin daw nila sa bintana ay may malaking mata na nakasilip sa kanila. Hindi raw sila makagalaw. Tapos naramdaman na lang nila na may dila na pumasok sa bintana at pumasok sa bibig ng pasyente ko. Sinisip-sip na raw yung bituka niya. Pero hindi siya makagalaw. Hindi rin makagalaw yung asawa niya. Kaya hinayaan na lang nila na sipsipin yung bituka niya. Nung mag-uumaga na ay nakagalaw na sila. Pero yung pasyente ko ay hindi na makabangon. Sabi niya, parang wala na raw siyang laman sa loob. Ang dami pang kwento na halos pare-pareho lang. Marami ang nawawala sa baryo na yon. At ang hinala ko ay biktima sila ng manananggal. May mga kakilala rin ako na albularyo na nawawala sa baryo na yon. Siguro ay nakaharap nila yung manananggal at hindi nila ito nakayanan. Ako na lang ang natitirang albularyo na nakapunta sa baryo na yon. Ang iba ay nawawala na. Nung huling punta ko sa baryo na yon, nagdala ako ng maraming asin, bawang at buntot pagi. Sabi ko sa sarili ko, kung ako naman ang susunod na bibisitahin ng manananggal na yon, ay hindi ako papayag na basta-basta na lang nila akong mapapatay. Manlalaban ako kahit na matanda na ako. At nangyari nga, nagising ako nung madaling araw na yon. May naririnig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko sa bintana, may nakasilip na napakalaking mata. Hindi ako makagalaw. Pero sa isip ko, hindi ako papayag na mamatay ng ganoon na lang. Sinubukan kong igalaw yung daliri ko. At nagawa ko naman, unti-unti kong inabot yung asin na nasa ilalim ng unan ko. Tapos ay binato ko yon sa mata ng manananggal. Napasigaw siya at narinig ko na may bumagsak sa bubong. Nakagalaw na ako. Tumayo ako at kumuha pa ng asin at bawang. Tapos ay lumabas ako ng bahay. Nakita ko yung manananggal na nasa bubong. Nakatingin siya sa akin pero binato ko ulit siya ng asin. Sigaw siya ng sigaw. Tapos ay lumipad siya. Nakita ko na may isa pang manananggal na nasa puno. Pero hindi ko na hinintay na lumapit pa siya sa akin. Tumakbo na ako palayo. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa baryo na yon. Hindi ko na hahanapin pa yung mga nawawalang tao. Malamang ay kinain na sila ng manananggal. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa karanasan ko na yon. Hindi ko alam kung ilang manananggal ba ang nandoon sa baryo na yon. At kung ilan na rin ang mga taong nakain nila. Nakakatakot isipin na minsan ang mga anino ng nakaraan ay maaaring maging tunay na halimaw sa ating kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may nakasilip sa bintana mo.